Ang tanong, possible ba wala kang pera, papasok ka ng real estate, tapos magiging multimillionaire ka? Kunyari ako, nagsisimula ako sa wala. Pupunta ako sa ibang mga bahay. Kakausapin ko yung landlord. Sasabihin ko, oy landlord, gusto mo bang ganito gawin natin? Pag-usapan natin today yung isa sa mga interview kay Franklin Miano na kung saan tinanong siya kung possible daw ba na makapasok tayo sa real estate business kahit wala kang pera, tapos magiging multimillionaire ka at the end. Actually, na-vlog na natin to yung ganitong klaseng vlog last month. Panoorin nyo na lang to para mas matuto kayo. Pero since maraming nag-request ng specific vlog na to ni Franklin Miano, pag-usapan na rin natin at i-review natin. Kasi sure ako marami kayong matututunan dito na halos ngayon lang natin di-discuss at kapupulutan natin ng aral. So basically, ang gusto niya mangyari is yung tinatawag na property rental arbitrage. Ang tawag ng iba dito is subleasing. So basically, ang ibig sabihin nito is magre-rent ka ng isang property tas ipare-rent mo sa ibang mga tao. So syempre, pinapatungan mo or mas malaki dapat yung tutubuin mo para kumita ka versus dun sa monthly na upa nito. Ito po ay allowed depende kung papayag yung landlord or yung property ng management ng condo, or kung papayag yung subdivision HOA kung nasa loob naman niya ng subdivision. Ang mga example ng rental arbitrage is yung hotel. Karamihan dyan, kung nakikita nyo sa mga gilid-gilid no, ng mga 3 hours na hotel, yung mga motel dyan, nire-rent lang nila yung buong property. Karamihan dyan, di naman lahat. Nire-rent lang nila yung buong property, tas ipare-rent nila yung bawat room sa iba't ibang mga client for other purposes, kung ano man yun. Another example dito is yung mga condominium ng SMDC at ng mga ibang kilalang condominium. Katulad sa pinsan ko, bumili siya ng isang property dyan sa Fairview, isang condominium, tapos may nag-rent sa kanya na isang tao, tapos ito-turn daw to into Airbnb. So monthly, may na-receive na consistent amount of money yung pinsan ko, then at the same time, kumikita rin yung nagpaparin sa kanya. So sa sitwasyon na yun, pumayag naman siya, so wala namang problema doon. Ang ibang example natin dyan is kung nakikita nyo yung Hotel 101, isa sa mga business model nila is nagpapa-invest sila ng condominium. So pag bumili ka ng condominium unit sa kanila, ipare-rent nila to as hotel sa ibang tao, or staycation or Airbnb, kung ano man tawag nila dyan. Tapos, yung portion of earnings ng net income na yan, ng property na yan, is mapupunta sa'yo. Parang 30% lang yata. Nakalimutan ko na, tanong nyo na lang sa kanila. Alam ko, pati si Mega World, ganyan din yung business model. Nakapag-check-in na kasi kami sa kanila before. So, yung iba nilang mga hotels or property, ganun din yung business model. Arbitrage din. Ibang tao yung may-ari, tapos sila yung nag-handle ng property. Para ipa-rent sa ibang tao, para mas kumita pa ng mas malaki. Another example dito is yung mga commercial property. Maraming company ang gumagawa niyan sa NCR. They rent the whole building, tapos ipare-rent nila yung kada unit na yon sa iba't ibang mga businesses, no? Tapos syempre, papatungan nila yung presyo ng renta para kumita naman sila. Pagdating naman sa pricing na binanggit kanina, depende po yan sa property. Pero kung condominium pinag-uusapan, most of the time, 3,000 to 6,000 yung staycation dito sa NCR. Depende pa rin sa lugar, may mas mababa pa dyan ng kaunti. At pag prime naman yung location or mas malaki yung property, naglalaro yan from 6,000 pataas. Example, sa Tagaytay, nag-rent kami dyan dun sa Wind Residence, kung alam nyo yan. Nagbayad lang kami ng around 4K dyan, 4 kami. So may ino-offer na ibang property, mas mahal, around 7,000 to 10,000 na, hindi na namin kinuha. So nasa ganun yung presyo. So yung binanggit kanina na 5,000 to 10,000 daily, syempre we cannot tell kung anong property yon kasi hindi naman niya sinabi. Medyo bitin kasi yung interview. So, ang sagot sa tanong kanina is possible ba na makapasok ka sa business na yan ng rental arbitrage or subleasing nang walang pera or literal na wala kang pera kahit piso is imposible or maliit yung chance. Kasi nga, marami pong upfront fees yan bago mangyari yan, katulad po ng 1 month advance and 2 month deposit. Renovation, paglalagay ng amenities, may mga cost kasi yan. On the other hand, medyo extreme naman itong sasabihin ko, pwede pa rin naman yung tinutukoy niya na wala kang ilalabas na pera, pero may malaking if. Nabanggit ko na rin before yan, may condition yan bago mo ma-achieve yung no money down. Kung isa kang magaling maghanap ng private lender or tao na mag-i-invest sa'yo dyan sa ganyang klaseng business model na mapapapayag mo at may magpapahiram talaga sa'yo ng pera. In return, no, syempre may interest yun or may dividend sila doon. Pero lagi sinasabi sa iba kong vlogs, wag niyong gagawin yan kung baguhan lang kayo at wala pa kayong experience, no, sa business or real estate dahil possible na malugi ka dyan. Dahil number 1, active income yang staycation na yan or yung arbitrage na yan. Kailangan mo i-workout yan. Hindi yan passive income na parang apartment. Especially pag daily yung pinaparent mo dyan. Number 2, walang kasiguraduhan nakikita ka talaga dyan. Maaring malugi ka dyan. Sa tansya ko, dapat nasa at least 200 to 300,000 yung safe na pera bago ka mag-start ng business na yan. Kaya walang kasiguraduhan nakikita ka dyan at possible na malugi ka pa. At kung kumita man, hindi naman 100% na profitable agad dyan. Siyempre, magtatayo ka pa ng Facebook page mo. Especially, hindi naman laging napupuno yung mga ganyang
klaseng business. Although, ulitin ko nga, lagi akong may if. Possible yan kung talagang magaling ka na, malupit ka na, at may experience ka na sa ganyan. Feeling ko nalito lang to si Frank sa tanong, kasi connected naman siya sa mga real estate people din eh. Imposibleng hindi niya alam yon. Nagkamali lang siguro, nalito lang. Nagkamali lang siya sa sagot niya. Siguro nakalimutan niya lang yung keyword na walang pera. Tapos syempre, may mga bashers kasi yan eh. Siya mismo nagsabi sa mga vlogs niya, marami siyang bashers. Siguro nagpadagdag na rin dyan yung mga controversial videos niya before, no, na marami naiinis sa kanya dahan-dahan. So, yung may ibang tao, syempre, medyo gigil na lalo. So, ngayon, pumutok ngayon yung issue, lalo pang And, yun lang yung masasabi natin today kasi hindi naman natin focus yung ibang vlogs niya about sa kung ano yung sinasabi niya. Real estate lang naman yung pinag-usapan natin lagi dito. Anyway, I hope may natutunan kayo tonight. At huwag niyo po palang kalimutan na mag-subscribe dito sa YouTube channel natin para matuto kayo about real estate investing. Yun lang, salamat!